right here, right now. This is the time when the cold winds blow, when the snow falls from heaven on the dreamers below. Baby, this is the time when I need to know that your love will always be mine. Baby, this is the time. Salamat po. Anak, maraming salamat sa mga awit na inialay mo. Napakasarap po sa pakiramdam pakinggan. At dahil kayo po ay nag-alay ng awit, nais ko pong anyayahan ang iyong ama, si Caps Johnny, upang magbahagi dito sa harapan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang Kapaskuhan daw po kasi ay panahon ng pagbabalik ng ating mga pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating nakamtan. At alam ko pong marami siyang ikwento sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong Diyos na buhay, sa Apo Kutsing, saka sa mga alagad at Caps, sa inyo po lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Babahagi ko lang po yung sa aking anak. Siya po yung na-aksidente po nung August. Akala po namin talaga pong mahirap sa magulang na makita mo yung anak mo na talaga pong makikita nyo na parang wala na pong buhay. Pero po sabi namin ng asawa ko na kaya natin to dahil kasama natin ang Panginoon. Tinakbo po namin sa Jose Reyes. At talaga pong kundi po tayo kakapit sa Panginoon ay mawawalan po tayo ng pag-asa. At nung nga pong tinawagan ko ang mahal na apo, sabi nga po sa akin ay, anak, kaya mo yan. Dahil gagabayan ka ng Panginoon. Yun nga po, hanggang sa nagtibay po kami ng aking sister wife. At sa tulong ng Panginoon, talaga pong buhay ang Diyos. Kahit po wala kaming hawak na panggastos o napakahirap po kasi sa pagpunta mo po sa isang lugar ay wala ka man lang kakilala, wala kang pangtustos, pero buhay po ang Diyos. Hindi po namin pinoblema dahil dumarating po lahat ang mga biyaya. Amen. Tsaka po pagka po tayo nasa Panginoon, talaga pong gagawa siya ng paraan para maibigay sa atin ng kagalingan at saka kung ano po ang ating pangangailangan. Kagaya po nung unang dating po dun sa may ospital, talaga pong hindi kami naasikaso ron sa may emergency room. Nung inakyat po sa taas, sinabi nga po ng mahal na apo, anak, panaligan mo na pag-akyat dyan ay may mag-aasikaso na sa iyong anak. Buhay po ang Diyos. Nung pag-akyat po ay inasikaso po ang aking anak. At yung pong sa lahat po ng tumulong, nagpapasalamat po ako. Hindi ko na po isa-isahin sa mga anghel na nagsitulong po, sa mga kapatiran, at sa lahat ng mga kawan po, yung mga kapatiran po dito sa Divine Mercy. Kundi dahil sa inyo ay
baka po hindi po nagawa ng paraan ng aming anak. Kaya po mula sa aming puso ng aking may asawa, ng sister wife, buong puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating Panginoon. Una na, magtibay lang po tayo, manampalataya, ibibigay po sa atin ang ating kagalingan. At saka sabi nga po ng mahal na apo sa aking anak, manalig ka lang na pinapatakan po niya ng aksibal po. Dahil po nung dati po kasi parang manika yung mata niya na hindi po gumagalaw, naka-stuck lang po. Ngayon po ay talaga pong gumagalaw na siya. At saka may konting ano na lang, pero ano na lang po siya ng konti. Tsaka po nakakalakad na siya. Hindi po kagaya dati ng pag gumalaw po, talagang sumisigaw po sa iyak. Kaya po kami ay lubos nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, sa mahal na Apo Kunching, at sa mga kapatiran po na mga kasama ko. Doon lang po at magandang umaga sa inyo. Salamat kapatid. Salamat sa Ama dahil sa pangalawang pagkakataon na muli ay pinagkaloob sa iyo ang iyong anak. At ngayon nga po, ayan, buhay na patutuo na ang Diyos ay buhay na may hiwagang kumikilos sa pamilya ninyo. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad. Nawa po sa mga sandaling ito ay huwag siya mabigla sapagkat hindi po niya alam. Dito po sa amin, meron po kaming dormitory yung tinatawag. At meron po doong kitchen. Siya po yung nangangasiwa sa amin upang kami ay ipaghanda. Pag-akyat namin, sasabi, oh, halika na kapatid, kumain ka na. Kaya, late po natin siya nakikita dito at madalas sa gilid lang po siya. Pero alam ko po na ang daming ginawa ng ating Ama sa buhay niya. Nais ko pong anyayahan dito sa harapan ang ating pong kapatid na Emma Miranda. Palakpakan po natin ang bahay na Diyos para sa kanya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang maibabahagi ko lang po sa inyo, katulad din po ninyo ako na naging pasyente sa dakong ito. Ang akin pong naging karamdaman, na mild stroke po ako. Ito pong kabiyak ng aking ulong ito. Usli po ang aking mga mata, tapos nakangiwi po ako, tumutulo po ang laway ko. Ang naramdaman ko lang po bago sumapit, yung ganong karamdaman. Makirot po ang aking ulo, masakit po hanggang dito. Hindi ko po siya pinapansin. Akala ko po, pagod lang po ako sa pagtatanim, nangawit lang po ako. Noon po pala, iyon na po pala, ang kuwan sa aking ulo. Ngayon po, inaya ko po yung mister ko, sabi ko po, tara ka ako kay Apo Kunching at balita ka ako merong manggagamot doon. Sabi ko pong ganon. Sabi po ng mister ko, galit pa po noon. Teka, pupunta ka, hapon na, ala na ka doon yon. Ang sagot ko po, kung ayaw mo, huwag na, hayaan mo na akong mamatay. Iyon po ang sinagot ko sa kanya. Ngayon po, malaunan dali-dali po niya akong, halika na eka. Huwag na kako. Sabi ko pong ganon. Kasi kako, kung talaga kakong gusto mo akong gumaling, ba't ganon ang sagot mo sa akin? Sabi ko pong ganon. Hindi na eka, tara halika na. Paano eka? Kaya lang nasabi ko yon. Pagod eka ako, nabigla lang ako sa sinabi ko. Halika na eka. Sabi kong ganon. Nagpunta na po kami. Wala na nga pong tao rito. Konti lang. Si Apo lang po at saka ilang alagad. Tapos sabi ko po, sino kaya si Apo Kunching dyan? Ang nakikita ko po puro mga gaya po ni Indan Lita, yung pong unang alagad.
Akala ko po yun si Apo dahil matanda na, dahil Apo po kung tawagin. Eh ngayon po, nung makita ko po siya, ay batang-bata po pala at napakaganda po pala. Yun po ang kita ko sa kanya. At ang tanong ko po sa kanya nung una, matangkad po siya. Noon po pala, nung kumurap-kurap po ako, nakita ko po maliit pala. Yun po, patunay na sa akin buhay, na ang Diyos ay buhay, ipinasilay po sa akin. Ngayon naman po, pinag-shampoo niya ako. Buwan po ng August nangyari po iyon. Sabi po magbanyos. Eh buti nga po kayo ngayon mapalad. Dahil hindi na po kayo nagdadala ng laga-laga. Kami po noon nagdadala po ng mga dahon-dahon, nilalaga pa namin sa amin. Dito pa po kami nagbabanyos, kami pa sumasalok. Mapalad na nga po ngayon at talagang babanyusan ka na lang po ngayon. Eh ngayon sabi po ng Apo, nananalig daw po ba ako? Eh syempre nananalig po ako kaya ako yung nagpunta rito. Ang kining ko raw po sa 9 na araw, babalik, magiging normal. Eh ngayon po, nakakatatlong araw pa lang po ako, yung pong pagkangiwi nito, pagkatulo ng laway ko, hinihila po niya yung dila ko araw-araw. Pagdating po ng 3 araw, nakalasa na pong unti-unti. Ganun po pala yung na mild stroke, na tinamaan yung dila, wala po palang lasa. Ang lahat ng iyong kinakain, ganun po pala yon. Ngayon po, nung mahila na po niyang makalawa, unti-unti na pong nakakaramdam ng panlasa yung aking bibig. Tapos po, makikita po ako ng nanay ni Apo, si Inda. Ang sabi po niya, bakit kaya dinala dito yung babae nito, nakatatakot naman tingnan. Kasi po, nakangiwi ako, payat na payat ako, usli po ang aking mga mata. Kaya ang masasabi ko lang din po, dun sa pangyayari, na naramdaman ko po na yon, tanggalin po natin yung galit at hinanakit sa ating kapwa. Kasi noon pong mga panahon na yon, talagang down na po ako. Lagi pong iniisip ko noon, magpakamatay na lang. Tapos sabi po ng hipag ko, bakit ka ba Emma nagkakaganyan? Eh kasi kako, pagpalaka ko ikaw taong dinanas mo yung kahit paano, hindi ka nawawalan, marami kang kasama at kaibigan. Subalit nang maramdaman ko po yung ganon, mahirap po pala, parang walang taong tumitingin na sa'yo. Ganon po pala yon. Kahit tumanong ka o dumaing ka sa kapwa mo, hindi ka po papansinin. Iyon po ang naging tanim ng isip ko, kaya po laging rebelde ang isip ko. Pero sa isang tao po pala, dapat kung kilala mo na ang Diyos, alisin na, ngayon po, alisin na natin pala yung ganon. Kaya mapalad po kayo ngayon, na kahit paano may naririnig kayo ng mga ganyang salita ng Diyos na nagmumula sa Ama, sa katauhan ng ating Apo Kunching na ginagamit. Kaya ngayon po, nung una po akong hinirang, ang sabi ko po kay Tita Marie, sana wag na akong hihirangin kasi hindi ko alam kung paano kong magagampanan yun. Sabi ko pong ganon. Madali lang yun. Basta manalig ka. Ganon na nga po, noong una, tumatanggi pa po ako. Sabi ko, hindi ko po kakayanin. Nung ako po'y gumaling na yung ako'y pinagkalooban, siguro nilirip po ng Ama na ito ibibigay sa akin, makakayanan ko pong lahat. Ngayon po, nga po akong hirangin, iba na po talaga yung nararamdaman ko sa aking sarili Lagi po akong nanlalamig. Bakit po kabog na kabog yung dibdib ko? May nagsasabi po sa akin, espiritu daw po iyon. Ngayon po, noong pong mga ilang araw na kahit saan po hiyayo yung Divine Mercy, kasama po ako. Ngayon po, magkakahawak po kami, hawak-hawak po kaming ganyan. Ngayon po, pag magkahawak po kami ni Indan Lita, pareho na po kaming nangingisay ni Indan Lita, gumaganyan na po kami. Sabi ko, Inda, bakit ba ganito? Tumutulo po ang luha mo, pero iba po ang pakiramdam mo talaga. Isang araw nga po, merong pinagdala ng puon. Kasama po kami. Ngayon po, hindi ko po sukat akalain na talaga pong
sa sobra po ng aking pakikinig, talaga nakataimtim po rin sa aking puso at napakaganda po ng mensahe ng Banal na Espiritu. Sabi po ni nasirang Tita Irma, kapatid, dini daw po tayong lahat magtipon-tipon. Di pumasok na po kami, lahat po, nakatipon po kami lahat ngayon. Ngayon po nakikinig po ako sa mensahe, nakayuko po ako po yung nakapikit dahil tumutulo po ang luha ko sa pakikinig ko. Ngayon po sa sobra pong pakikinig ko, nakaganyan na po ako. Sabi ko, hindi pa po mother ang tawag ko kay Tita Maris nun Ang sabi ko po, Tita Maris, bakit po ganiri nararamdaman ko? Anak, huwag kang maingay, daloy lang yan. Ang sabi po niya sa akin ganon. Kasi talagang ganon po talaga ang daloy. Iba po nararamdaman mo. Manginginig ka po, tapos po, yung pong talampakan mo papataas na ganyan, talaga pong malamig. Nakikinig na ka na po ng kikinig. Tapos po, naninigas nga po. Buti nga po, yung mga ibang alagad ngayon, dali ng pagkahirang ng Panginoon, hindi na po pinasubok sa kanila yung mga naramdaman namin nung una. Ngayon po, nakapikit ako, sige, tuloy na po, sabi ni Mother. Anak, daloy lang yan. O sige po, ako'y nakinig, nakaupo po akong ganyan. Sa silya pong ganon. Tapos po may kumakalabit po sa akin. Hindi ko po pinapansin at sabi nga po ni Mother, daloy daw po yun. Pinakikiramdaman ko naman po talaga. Ngayon po, bet po yung tuhod ko nanlalamig hanggang din Nanlalambot na nga din po. Sabi ko, Mother, sige daloy lang yan. Sabi po niyang ganun sa akin. Ngayon po, tuloy na naman po, umiyak po ako, basang-basa na po yung aking mukha ng luha At nakayuko po akong ganyan. Medyo nakapikit at ninanamnam po. Ang ganda po kasi ng mensahe ng Banal na Espiritu talaga Pag po yun ninamnam mo, sigurado po maiiyak kayo ngayon po, nakayuko din po ako, patuloy po iyon. May kalabit po ng kalabit sa likod ko. Dahil nasa likod ko po sabi ko, bakit gumagano kinakalabit po ako? Nanginginig na nga po yung tuhod ko dahil malamig nga po ngayon po, noon pong pinansin ko na rin po, nilingon ko po siyang ganon. Sabi ko, huwag ka namang maingay, ako'y nakikinig Sabi ko pong ganon. Ngayon po, noon po pala, pikit na naman po, nakaganyan po ako, umupo pa po ako, inyayos ko pa po yung upo ko ngayon po talaga pong malamig, nagdadaan po din po yung lamig sa may pagitan ng aking mga paanari sa talampakan po nag-uumpis ngayon po kinalabit na naman ako. Ba't baka ako? Sabi ko pong gano'n, nung lingunin ko po, tinuro po sa akin yung water jug na puno po ng tubig. Nagdadaan po pala din napakalamig po talaga. Sabi ko, nako si kapatid naman, abet naman ako'y ginanire. Sabi ko, hindi raw po niya maisarado kasi. Nung po pala, yung pong water jug, puno po ng tubig, may yelo. Nagdadaan po ngayon din siyempre, pakiramdam po natin talagang daloy dahil ganun po ang daloy. Noon po pala, pinadanas ng Panginoon sa akin na pag siya'y dumatal sa katauhan ko, ganun po ang nararamdaman. Kaya, salamat po sa mga kapatid ko. Maraming salamat, kapatid. Ngayon, naniniwala ko ang lakas ng daloy mo. Hindi po, ba't hindi kayo umawit? Magmumore pa naman kami. Salamat po. Alam niyo po, totoo po yung lahat ng ibinahagi niya. Ngayon nga po, mapalad po yung mga bagong hinirang. Ganun lang po. Pero noon po talaga, may mga iba-iba po mga facial expression, iba-iba po yung makikita sa katauhan. Kapag mayroon pong nagcha-cha-cha, mayroon pong ala mariposa, iba-iba. Mayroon pong nagigimi-gimi. Pero alam niya po, ganun po kabuti ang Panginoon Diyos. Ngayon po, bawat niya sa amin ay pinalaya. Hindi niyo po, kapag tao niyo po siya kaharap, hindi niyo po alam na nasa kanya ang espiritu sapagkat tititigan ka lang po. Wala na pong nag-aala mariposa, wala na pong naninigas, wala nang nagigimi-gimi na mga yung mga body language po. Salamat po muli, mahal na kapatid. Ngayon po, kahapon ko pa po nais o nung Wednesday, nais anyayahan na umawit ang aking ina. Nawa naman po sa mga sandaling ito, pagbigyan niya tayo upang maghandog ng awit. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Myrna.
At syempre, higit na malulugod ang ama kung kasama ang Tatay Alan. Purihin at dakilain ng Panginoon. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito, niloob mong ako'y tumindig sa harapan. Salamat po. Ay, Diyos ko, napakabuti po ng Panginoon. Hindi ko po matanto, parang gusto kong dugtungan yung share ng anak na Emma. Ang panawagan naman po ng amay, umawit lang. Awit na lang po sa isang araw na yun, baka mapahaba. Kasama po dito si Mother, si Mami Beth, doon sa mga kaganapan ng daloy na yan. Ako, may nanguhuli po ng mga gamo-gamo sa maliit na adoration. Diyos ko. Ang Mami Beth po noon ay gumagawa ng libro, kapraso lang po 2 minutes, gumagawa po ng libro ng banal na espiritu. Nakita po ang mga kapatid, nanguhuli ng gamo-gamo, umakyat po sa taas, sabi po sa akin, "Nako, kapatid na Mirna, bumaba ka ron. May lumalabas ng mga gamo-gamo kasama." Ay, Diyos ko, napakabuti ng Diyos. Kaya lahat pong yun, napagtagumpayan, at lahat po na yun ay talagang pinuspos kami ng kagalakan. Totoo po yung bahagi ng anak na Emma, mapapalat po ngayon ang mga hinihirang sapagkat hindi na po kagaya nung araw. Kaya po sa pagkakataong ito, kung paano ako tinawag ng Ama, nais po niya ay muli ako mag-alay ng awitin sa Kanya at sa inyo pong lahat. Paulit-ulit man po ang awitin, nawa po magustuhan ninyo sapagkat ito po ang kalooban ng Ama. The best thing. Lord, you're the best thing. Salamat po sa mga binayaran kong mga kapatid. Sadyang ang aking anak na si Sexy ginagamit ng Ama sa iba't ibang kaparaanan. Nakapaghahandog ako sa iyo, Panginoon. Tuwirang nakabitiw man sa isang gampanan, may kapalit naman. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My doubts are no few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you would say it's all because of me. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. There have been times when times were hard, but always somehow I passed it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my
For whatever reason there might be, you'll be there between its time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. One more time. Lord, there have been times when my life seemed so hard, but always somehow I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Salamat po. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi sa atin sa umagang ito, na nawa po nakapagdulot ng inspirasyon at kagalakan sa inyong mga puso. Tayo po ay magsitayo at sama-sama pa natin awitin ang panalangin na